Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, September 27, 2023. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Is there any objection? There being none, motions approved. The budget of the Office of the Vice President is hereby terminated. Budget ng Office of the Vice President para sa 2024. Aprobado na sa mababang kapulungan. Pero confidential funds nito ililipat sa security agencies ng bansa. That's why we're hearing this. We want to review the process and change whatever is wrong. Proseso ng pag-aproba sa Environmental Compliance Certificate sa mga reclamation project. Pinarerepaso ni Senator Villar. Hindi naman tayo nag-i-steer ng trouble. DND, itinanggi ang paratang ng China na gumagawa ito ng gulo sa West Philippine Sea. At arat na at maki-food trip sa budget-friendly na kainan sa Cainta, Rizal. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Pumasa na sa mababang kapulungan ang budget ng Office of the Vice President para sa taong 2024. Pero hindi kasama rito ang hinihiling na confidential funds. May balitang A to Z si Kim Salinas. Is there any objection? There being none, motions approved. The budget of the Office of the Vice President is hereby terminated. Personal na dumalo si Vice President Sara Duterte sa pagdinig pero hindi ito nagsalita sa plenaryo dahil tanging sponsor lang ng kanyang budget ang pinapayagan rito. At sa loob lamang ng kulang-kulang 2 oras, pumasa na sa deliberasyon sa plenaryo ang 2024 budget ng tanggapan ng ikalawang Pangulo. Pero bago pa man ito maaprubahan, patuloy na pinagtatalunan dito ay ang nakapaloob sa 2024 budget ng OBP na confidential funds. Tanong ni Representative Franz Castro sa OBP, meron kasing budget for confidential fund ulit for 2024. Saan gagamitin itong 500 na confidential fund? Confidential expenses will be used for the safe implementation of the programs and activities of the Office of the Vice President, which are being delivered through its central office and the newly established satellite offices. Through the satellite offices, the OVP aims to bring its programs to other areas with a vision to target poverty reduction, threats to peace and order, and achieve sustainable development. natalakay din ng COA report na nagkaroon ng confidential funds ang OBP noong taong 2022. Sabing ganon sa findings ng COA on 2022, in-spend ng Office of the Vice President ang 125 million pesos na confidential fund in 11 days. Do you confirm that, Madam Sponsor? Sagot naman dito ni Representative Carmen Castro, ang sponsor ng budget ng OBP, na hindi tama ang espekulasyon na 11 araw lamang ito ginastos. But the actual payment, as based on the COA report and findings, only started in December 20 up to December 31, which means the actual implementation is not 11 days, but it is 19 days. Inaasahan naman nila na maipapasa ang budget ng OBP. Pero ang ikinatutuwa ng liderato ng minorya, partikular ang minority bloc, na hindi nakasama dito ang confidential funds. May magandang development kasi yung House of Representative leadership ay talagang talagang na sila ng desisyon na tatanggalin ang confidential fund ng DepEd, including the OVP. Ayon pa sa mambabatas, gamitin at ilaan lamang itong CIF sa mga ahensya na may mandato ng intelligence. Okay lang kami doon sa PCG, di ba? Yung Philippine Coast Guard natin, at saka doon sa BIFAR, mga civilian na nag-aalaga doon sa West Philippine Sea. Pero wag naman sana ilagay lahat ang 650 million pesos na CIF sa mga ahensya na nangangalaga ng seguridad ng bansa. Paglaanan din sana ang social services ng bansa na siyang pinakakailangan ng mamamayang Pilipino. Sa huli, nagpasalamat naman si VP Sara Duterte na naipasa sa Kongreso ang budget ng kanyang tanggapan. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.
Samantala, kinumpirma ni House Appropriations Committee Chairman at ako Bicol Representative Elizalde Esco na ililipat na nila ang 650 million peso confidential at intelligence funds mula sa iba't ibang ahensya, kabilang ang mula sa Office of the Vice President at Department of Education papunta sa mga ahensyang nakatutok sa West Philippine Sea. Tulad na lamang ng National Security Agency, National Intelligence Coordinating Agency, Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ayon kay Ko, ito'y para mapalakas ang depensa ng pamahalaan laban sa pambubuli ng China sa Pilipinas. Dagdag ng mambabatas, unanimous ang naging desisyon ng Kamara matapos ang nangyaring paglalatag ng China ng floating barriers sa bahagi ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Pabor ang Office of the Ombudsman na ibasura naman ang kanilang 51 million peso confidential fund para sa susunod na taon. Ayon kay Ombudsman Samuel Martires, ito'y para manatili ang integridad sa loob ng ahensya. Hinamon kasi kamakailan ni Senate Majority Leader Coco Pimentel ang Ombudsman na tanggalin ang kanilang CIF para hindi magkaroon ng anomalya at magkaroon ng symbolic act ang Ombudsman para tumulad pa ang ibang mga ahensya. Magugunita ang inaprubahan ng Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers ang hindi magkaroon ng CIF para sa susunod na taon. Gawin natin trabaho natin sa ating mga kaya without relying on funds given to us by Congress. Oh yes, I said that just sa House. I think I was the first to say that atal alisin. Kasi ayoko ng pagdududahan. Usapang budget pa rin, kinikwestiyon ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel at Gabriela Party List Representative Arlene Rosas ang pagbabawas ng pondo ng Department of Transportation sa fuel subsidy program ng ahensya. Nasa 500 milyong piso kasi ang ibinawas para sa ayuda ng mga tsuper, bagay na inaalmahan ng mga mambabatas. Giit ng mga ito, hindi dapat bawasan ang ayuda para sa PUV operators at drivers dahil hindi pa rin natitigil ang pagtaas ng presyo ng krudo. Sa halip, dapat raw munang suspindihin ang fuel excise tax bago magkaroon ng pagbabawas sa naturang pondo. Bukod rito, nananawagan rin ng Makabayan Bloc sa mga oil companies ng diskwento para sa PUV sector. Matatandaang nasa 2.5 billion pesos lamang ang napagruhan ng DBM para sa fuel subsidy program ng ahensya. Imbis na confidential funds na lang natin nilalagay yung pondo natin, lagay naman natin dito sa mga direktang mapapakinabangan o subsidy talaga para sa ating mga tsuper, sa ating mga sa ating transport sector. Hindi katanggap-tanggap ang cut sa fuel subsidy. Dahil Mr. Speaker, while may ganung mga cuts, ang ating economic managers naman ayaw dun sa suspension or removal ng VAT and train excise tax sa fuel. Ikinatuwa ng ilang agricultural groups ang desisyon ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ibasura ang panukala ni Finance Secretary Benjamin Jocno at NEDA Secretary Arsenio Balisacan Jr. na ibaba o bawasan ang taripa sa imported na bigas. Ayon kay SINAG Executive Director Jason Cainglet, tila nagbunga pagsasama-sama ng mga magsasaka para tutulan ang panukalang ito. Sinabi rin ng grupo, hindi dapat ibaba ang presyo ng taripa dahil sa susunod na mga buwan ay anihan na ng bigas. Iginiit din ng mga ito sa Pangulo na dapat kasuhan na rin ang mga smuggler at hoarder ng bigas. Samantala, una na rin sinabi ni PBBM na bababa ang presyo ng bigas sa world market sa mga susunod na araw. Ang unang-unang implikasyon sa pagbaba ng taripa ay pagbaha ng imported na bigas sa murang halaga. Panahon pa naman ng anihan, talagang kawawa ang ating magsasaka kung sakaling natuloy yung executive order. Kinumpirma naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na nasa 100 milyong piso na ang kanilang naipamahaging ayuda sa mga apektadong rice retailers dahil sa ipinatutupad na price cap sa bigas. Ayon kay Gatchalian, nasa 7,000 na rice retailers at sari-sari store owner ang nakatanggap na ng ayuda. Matatanda ang ipinag-utos ni PBBM kamakailan ng pamimigay ng ayuda sa mga rice retailers kabilang ang mga sari-sari store. Ang kada sari-sari store na nagtitinda ng bigas ay may makakatanggap ng 15,000 na tulong pinansyal para maski pa paano maibsan
ay maaari nilang naging pagkalugi dahil sa price cap. As we speak, etong dalawa, yung small rice retailers, pati na rin yung sari-sari stores na may tinda ng bigas, Aprobado na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Trabaho para sa Bayan Act na layong magresolba ng problema ng bansa sa sektor ng trabaho tulad ng low-quality jobs, skills mismatch at underemployment. Ayon sa Malacanang, target din itong tutukan ng pagpapalago ng kakayahan ng mga manggagawang Pilipino sa pamamagitan ng pag-upskill at reskilling initiatives. Susuportahan din ito ang micro, small and medium enterprises at industry stakeholders. Sa ilalim ng bagong batas, bubuo ng mga trabaho ang Interagency Council na mamamahala sa pagbuo ng mga oportunidad at recovery ng sektor. Itinuturing naman ito bilang Employment Master Plan ni Senate Majority Leader Joel Villanueva na magsasalba sa anumang estado ng ekonomiya sa labas ng bansa. Ito'y tugon natin sa maaaring anumang mangyari na mga rumblings outside this country, yung mga economic predictions na naririnig natin. Importante ho talaga, at the end of the day, we come up with a employment master plan for our country and people. I therefore direct the Council and all concerned government agencies to fast-track the issuance of the implementing rules and regulations of the law so that our workers and stakeholders can immediately benefit from it. Pagbabago sa proseso ng pag-aproba ng Environmental Compliance Certificate o ECC ang naiisip na paraan ng isang senadora bilang tugon sa usapin ng reclamation project sa Manila Bay. Gayunpaman, iba ang gustong mangyari ng mga environment groups upang tuluyang matuldukan ang pagkasira sa kalikasan. Alamin ko ano ito sa balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Planong baguhin ni Senator Cynthia Villar, ang Senate Chairperson for Environment and Natural Resources, ang anyay mga mali sa panuntunan ng pag-aaproba ng Environmental Compliance Certificate o ECC kaugnay ng reclamation projects sa Manila Bay maging sa Kapuluan. That's why we're hearing this. We want to review the process and change whatever is wrong with the process, and I would like the people from the DNR not to agree to that if that is wrong. Napagsabihan kasi kanina ang mga environment managers sa Senado na dapat umunong pag-isipan nito ng mabuti ang pag-aaproba ng permit ng contractors na naglulunsad ng reclamation projects, lalot na dadamay ang kalikasan sa naturang reklamasyon. Dapat pag nag-i-issue kayo ng mga permit, dapat na nare-realize nyo rin yun na may mga other consideration na hindi lamang just to go through with issuing ECC. Pero para kay Senate Deputy Minority Leader na si Senator Risa Hontiveros, damay rin kasi sa reklamasyon ang ugnayan ng Embahada ng Estados Unidos sa Pilipinas, ang Pilipinas at ang China. Hindi po ba tayo concerned na yon ay may ties sa Chinese company na tinutulungan ang China i-militarize ang West Philippine Sea? Dahil po sa artificial islands na kinonstruct nitong kumpanyang ito, yung Chinese Coast Guard at yung People's Liberation Army Navy tuloy ay nahaharas nila halos non-stop yung mga Philippine vessels. Bagay na sinagundahan rin ni Villar. Do you think the US Embassy will not mind na tinatambakan yung likod nila ng China? Kaya ang DENR idudulog ang usapin sa Department of Foreign Affairs at Department of National Defense. We are in fact recommending that any issues regarding the Philippine Navy or any branch of service approval be elevated to the Department of National Defense and the Department of Foreign Affairs. In this regard, this is a process that we are now in fact writing up. Gayunpaman, hindi umano sasapat na babaguhin lamang ang proseso ng pag-aaproba ng ECC ayon sa mga naglunsad ng kilos protesta sa labas ng Senado. Mga kababayan, malawak ang kagutuman, malawak ang demolisyon at pagkasira ng tuloy-tuloy ng aming kalikasan. No to reclamation! No to reclamation! Save Manila Bay! Giit ng mga grupo,
kakailanganin umanong mag-issue ng Pangulo ng executive order ukol sa reclamation projects upang ito ay tuluyang matuldukan. Dapat magkaroon ng isang executive order na magtitiyak na matigil na totally yung reclamation project dito sa May Manila Bay at sa lahat ng mga reclamation project sa buong kapuluan ng ating bansa. It's very important to stress out na yung reclamation ay may impact siya sa ating ecosystem. Una nang sinabi ng Philippine Reclamation Authority na pinayagan nito ang naturang reclamation project sa Manila Bay noong nakaraang taon sa tulong ng clearance ng Philippine Coast Guard at endorsement naman ng National Security Council. We required the contractor to secure a special permit under the rules of the Marina. And they submitted to us since we are the one evaluating these permits. Magugunitang August 6 nang ipatigil ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang malawakang reclamation project sa Manila Bay. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Samantala, kapapasok na balita, aprobado na sa House of Representatives sa botong 296 at 3 ang House Bill 8980, ang Proposed General Appropriations Act of 2024 sa budget na 5.768 trillion pesos. Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa naman ng House of Representatives ang panukalang magpapataw ng habang buhay na pagkakakulong sa mga sangkot sa agri-smuggling. Nakakuha ng 289 na boto ang pagpapasa sa Anti-Agri-Fishery Commodities and Tobacco Economic Sabotage Act. Sa ilalim nito, ang pagpupusit ng bigas at iba pang agri-products ay ituturing bilang economic sabotage. Sang-ayon si dating Supreme Court Associate Justice Carpio na dapat nang iangat ng pamahalaan sa International Court ang reklamo sa pagiging agresibo ng China. Pamahalaan maglalabas naman ng bagong estratehiya sa pagprotekta sa West Philippine Sea. May balitang A to Z si Billy Torres. Mariing itinanggi ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang paratang ni Chinese Foreign Minister Wang Wenbin na gumagawa ng gulo ang Pilipinas sa Scarborough Shoal. Kasunod dyan ang naging pag-aalis ng Philippine Coast Guard ng inilatag na floating barrier ng China sa Baho de Masinloc para pigilan ng mga Pilipino na mga isda sa lugar. Hindi naman tayo nag-i-steer ng trouble, hindi naman tayo ang kumukup-kup eh. Yan yung hindi nila maintindihan. Ang propaganda nila na ginagamit. Giit nito, tradisyonal na fishing ground ang nasabing teritoryo na maaari ring pakinabangan ng mga mangingisdang Pinoy. If it triggers something from China, it is just proving that it really has total disregard for maritime safety because hindi ba nga ang justification, it is a hazard to marine safety. No? Kasi alam naman mangingisda pumapasok doon. Nakiisa naman si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio sa panawagang dalhin na sa International Court ang reklamo ng Pilipinas sa China. Kailangan anyang pagbayaran nito ang pinsalang dinala sa kabuhayan ng mga mangingisdang Pinoy dahil sa illegal na aktibidad sa Scarborough Shoal. Let us say we will be awarded, let's say, for example, $1 billion. No? So how do we collect that amount? Because China will not pay. So, well, we owe China for the Kaliwa Dam, for the Chico Dam. So we will just offset it. Because we become creditor and debtor of each other and there can be legal offsetting and that's allowed. Kaugnay nito, nakatakda na maglabas ng bagong estratehiya para sa West Philippine Sea ang pamahalaan. Ayon kay AFP Western Command Vice Admiral Alberto Carlos, kailangan mas paigtingin ang national strategy ng bansa dahil sa tumitinding pangharas ng Beijing. Muli naman pinagtibay ni Senate President Juan Miguel Zubiri at Senator Rizon Tiveros ang suporta ng Senado sa pagdadagdag ng pondo sa Coast Guard at Armed Forces para mapalakas pa ang puwersa sa pagdepensa sa WPS. Para sa Balitang A to Z, Billy Torres. Susunod sa Balitang A to Z Sports, Pinay tennis player Alex Ayala umusad sa nagpapatuloy na ASEAD. At mamaya, baka nais niyong bumisita. #arat na at maki-food trip sa budget-friendly na kainan sa Cainta.
Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Napatunayan nagkasala ang 4 na screening officer matapos lumunok ang isa sa mga ito ng $300 mula sa isang banyaga sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 matapos ang investigasyon ng Department of Transportation. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, posibleng sibakin na rin nila ang mga nasabing mga screening officers. Samantala, tiniyak naman ng kalihim na tuloy-tuloy pa rin ang kanilang ginagawang investigasyon sa mga screening officer. Yan ay para matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero at magkaroon ng integridad ang ahensya. Dapat kasi yung nakita natin dito yung nakita talaga na may mga ginagawa, no? Doon sa CCTV, no? But siguro pag nagkaroon ng criminal investigation, lalabas pa kung meron pang other people involved. Formal nang binuksan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang kanilang Motorcycle Riding Academy ngayong araw sa Pasig City. Layunin nito na mabawasan ang mga aksidente dulot ng mga kamote riders at upang mapalawig din ang kaligtasan sa kalsada. Pinangunahan ito ni Acting MMDA Chairman Attorney Don Artes na nakatuon para sa mga nais matuto ng pagmumotor. Sa mga interesado, pumunta lamang sa website ng MMDA para makapag-reserve ng slot na magbubukas na sa Oktubre. Samantala, makakatanggap naman ng certificate at badge ang lahat ng makatatapos sa libreng kurso na alok ng MMDA. Nakakatuwa po at nakakataba ng puso na kahit meron pong pagkakaiba ng pananaw sa polisiya tungkol sa batas trapiko at magkakompetensya sa negosyo, ay naandito po ngayon, nagsasama-sama, nagbubuklod para sa isang magandang adhikain. Arestado ang isang pulis sa pamamaril sa 3 katao sa Barangay Acacia sa Malabon City kung saan isa ang kumpirmadong namatay. Tinukoy ni Police Colonel J. Baybayan ang suspect na may ranggong patrolman na naka-assign sa Station Drug Enforcement Unit. Samantala, kinumpirma naman ng Department of Foreign Affairs na hinarang nga ng Canadian authorities ang pagpasok ni dating PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. sa personal nitong biyahe doon. Ayon sa kanya, misunderstanding lang ang nangyari at ipinarating na ng gobyerno ng Canada ang pagsisisi sa naturang insidente. Naging malagim na insidente ang masaya sanang kasal sa Iraq matapos masawi ang higit 100 katao sa naganap na sunog sa kasagsagan ng selebrasyon. Ayon sa mga otoridad, aabot na sa 114 ang nasawi habang 150 naman ang sugatan. Sa inisyal na ulat, nagsimula ang sunog sa fireworks habang patuloy pa rin ang investigasyon. Nagwagi ang Filipina tennis player na si Alex Ayala sa quarterfinal match nito sa women's tennis singles event. Tinalo ni Ayala ang Japanese 11th seed na si Kyoka Okamura sa quarterfinals itong Miyerkules sa center court ng Hangzhou Olympic Center 0-6-7-5-6-0. Dahil sa panalong yan, aabante na ito sa semifinals at nakatitiyak na si Ayala ngayon na makakuha ng hindi bababa sa isang tansong medalya sa 19th Asian Games. Maituturing na isa ring makasaysayang panalo ito para sa bansa dahil ito ang magiging unang medalya ng Pilipinas sa palarong ito mula pa noong 2006. Sa aming pagbabalik, #arat na at maki-food trip sa budget-friendly na kainan sa Cainta, Rizal. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z.
Sa mga ka-A to Z natin na naghahanap ng after dinner na makakainan, may natuklasan po tayong bagong budget-friendly na kainan sa Cainta, Rizal na trending ngayon sa mga foodies. #arat na at tikman ang Moto Kitchen sa Balitang A to Z ni Lane Garcia. Food is life, ika nga, at mahirap pigilin ng cravings, lalo na kung ganito karami ang mga choices. Affordable na, masarap pa. Kaya sa mga ka-A to Z nating mahilig mag-food trip dyan, arat na dito sa Moto Kitchen by Edge. Matatagpuan ang budget-friendly kainan na ito sa Tobias Street, Cainta, Rizal. So ang mga prices po namin ay naglalaro lang sa 80 pesos hanggang 150 pesos. Tampok rito ang iba't ibang big-time burger with pure beef patty na siguradong magiging happy ang inyong tummy. Meron din silang rice meals, iba't ibang variety ng pasta at maging coffee. All in yan sa Moto Kitchen ni Edge. Sa mga mahilig naman sa seafood, highly recommended ang kanilang best-seller scallop with salsa verde na nag-uumapaw sa linamnam. Dating rider ang Moto Kitchen owner na si Edgar Alan Taponan o mas kilala bilang si Edge. Nagsimula sa pagtitinda ng hot sauce ang kanyang naging diskarte. At dahil hilig rin niya ang pagluluto, naisipan na niyang magtayo ng Pinoy with Western Italian twist na kainan na abot kaya ng mga person. Nag-umpisa ako sa hot sauces, tapos nung nag-pandemic, nag-transition ako na magtinda ng mga burgers sa karsada sa Marilaki Highway. I'm a motorcycle rider, tapos lagi kong bit-bit yung portable stove ko. So gusto ko nagluluto sa karsada. So nung nag-pandemic, hindi na motor kasi I want na magkaroon ng business. Yung small minivan ko, kinonvert ko siya to a mobile kitchen. Siguradong feel at home ka rito dahil homemade lahat ng ingredients ng kanilang menu. Most ng mga ingredients namin or mga luto ko is homemade. From the pastas and burgers ay lahat po yan homemade. Like yung cheese sauce, burger patty, pati mga pickles yan, lahat gawa ko po. In fairness, may kakaibang aroma sa sarap ng kanilang pagkain na talaga namang babalik-balikan. Kaya sa mga need ng comfort food dyan, deserve nyo ang ihahain ng Moto Kitchen para sa inyo. So, inaanyayahan ko po kayong lahat na subukan po ang Moto Kitchen by Edge. Open po kami from Mondays till Sunday. Close lang po kami ng Tuesdays. Hours po namin ay from 10 a.m. until 10 p.m. Para sa Balitang A to Z, Lane Garcia. Para naman sa ating balitang nakaka-good vibes, walang tapon sa pagkamalikhain ng mga batang ito. Dahil sa kanilang fashion one-on-one, ipinakita nilang walang imposible basta malawak ang imahinasyon. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa isang manunulat at inspirational speaker na si Simon Sinek. Ayon sa kanya, kapag naglaan ng pondo ang mga tao, gusto nito ng balik. Pero kung emosyon na ang ibinuhos, gusto nitong makapag-ambag. At yan, ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!